sino man ang bugaw mo, Cheese. I challenge you. Reveal to us, bakit ikaw si Mr. Teka-Teka? Sawa na tayo sa mga senador na teka-teka. Wala nang ginawa kundi upuan ng batas, upuan ng proseso para ang justisya at katarungan ay hindi maibigay sa taong bayan. Mga walang kwentang senador, teka-teka kayo! Ano ang dapat gawin sa mga prostitute na senador? Kasama Francis Aquino D. Sara Duterte. Litisin! 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 Sara Duterte! Mga kasama, pasadahan po natin ang mga nangyari sa ating bayan nitong kalahating taon. Noong ika-23 ng Nobyembre, nagwala si VP Sara sa investigasyon sa kanyang confidential and intelligence funds at nagbaba siya ng mga grave threat. Noong ika-2 ng Disyembre, ihinain ng taong bayan ang unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sinundan ito ng 2 pang complaint na mamamayan din ang naghain. Pero ano ang ginawa ng mayorya ng mababang kapulungan? Imbis na isama sa order of business within 10 working days, 2 buwan silang nagtumpik-tumpik bago nila inakyat sa Senado ang impeachment noong ika-5 ng Pebrero. Hindi nagpatalo ang mayorya ng Senado sa kanilang pananaksil sa bayan. Imbis na simulan agad-agad ang paglilitis, dinoble nila ang pagpapatumpik-tumpik ng Kamara bago nilang ibalik sa kanila ang impeachment complaint kagabi kasi bigla silang nagkaroon ng mga katanungan pagkatapos ng 4 na buwan ng pagtutulala. Sa gitna ng lahat, meron tayong isang presidenteng walang ginawa kundi magtago sa likod ng kanyang anak. Ngunit sa panahong umiiral ang dilim, lalong umaalab ang liwanag. Noong 2024, hinarangan natin ang patagong charter change ni Speaker Martin Romualdez. Dahil sa kasong ihinain ng ating mga kasama sa Magdalo, nasa ICC na ang berdugong si Rodrigo Duterte mula noong Marso. At nitong Mayo, naipanalo natin sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan na tutulong kay Senator Risa Hontiveros sa pagsalo sa lahat ng trabahong pinababayaan ng mayorya sa Senado. Tumatak sa kasaysayan ang panalo ng akbayan sa party list election at nabigyan natin ng hustisya si Manay Laila de Lima. Mga kasama, nakikita natin sa impeachment ang huling bahagi ng sarswelang laban ng kadiliman at kasamaan. Tuloy po ang totoong laban. Sa isang panig, ang mga tratong walang pinaninindigan kundi ang pansariling interes, at sa kabila naman ang hanay natin, ang oposisyong tapat sa demokrasya, sa konstitusyon at sa taong bayan. Maging malinaw po tayo pa rin ang dehado sa labang ito. Never naman yan nagbago. Pero nasa atin ang momentum. Mula 2022, nagwatak-watak ang mga trapo habang tayo naman ay lumalakas at umaarangkada. Kaya ngayon, kahit dehado, ipapanalo natin kasama ni Kong Chel Diokno at Kong Laila de Lima ang impeachment. Ipapanalo natin kasama ni Sen Risa, Sen Bam, Sen Kiko, Kong Percy at Kong Dada ang mga progresibong batas sa susunod na Kongreso. At sa 2028, gagantihan natin ang lahat ng mga politikong taksil sa taong bayan.
Ipanalo natin ang konstitusyon. Ipanalo natin ang taong bayan. Ipanalo natin to! Maraming salamat po. Maraming salamat kasamang Kiko sa matigas na paninindigan at unang beses kitang nakitang galit na galit. Kaya ang sigaw ng bayan, Sara Duterte! Litisin, litisin! Iangat po natin ang mga placards, may nanalo na! Impeach the bitch! Impeach the bitch! Baka pagalitan ako ni Father Reyes, huli na muna yun! Pero meron pang isang nanalo dito! Senador na Traidor Cheese! Na turingang may heart! Pero walang puso! Ang premyo mamaya ay Oscar mula kay Father Flavi. Ang sigaw ng mamamayan, Sara Duterte! Litisin, 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 litisin! Sara Duterte! At ngayon naman natin nang tawagin ang susunod na magsasalita mula sa unang grupo ng complainant, Father Robert Reyes. Sara Duterte, litisin, litisin. Sara Duterte. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Lumalakad ba ang politika o nakaupo o nakahiga? Nakaupo, nakahiga o nakahilata? Yun po, pangit man pakinggan ang politika sa Pilipinas, parang prostitute, nakahilata, naghihintay ng highest bidder. Cheese Escudero, are you a prostitute? Are you a prostitute? You 18 senators na binalik sa Kongreso yung ibinigay na sa inyo. Di ba? May ganyang mga kwento. Sa Amerika si Trump na involved sa isang prostitute na nireklamo siya kasi mababa ang kanyang bigay. Pero si Cheese Escudero mukhang maganda ang bigay sa'yo. Sino kaya ang bugaw ni Cheese Escudero? Sino? Sa tingin nyo, may bugaw yan? Sa tingin nyo, tumanggap yan? Sa tingin nyo, nagpagabit yan? Ano ang dapat gawin sa mga senador na prostitute? I-rehabilitate. Kasi ang prostitute, maraming prostitute hindi masama. Kailangan na nilang maghanap buhay. Pero kapag ang senador ang prostitute, hindi nila kailangan ibenta ang sarili, pero mas malala pa sa pagbenta ng sarili, ibinibenta ang ating bansa, ang ating kinabukasan. Ako po'y naiantok pa ako. Kalalanding ko lang sa aeroplano, galing po ako sa Roma. Nakita ko po si Pope Leo. Nakita ko po yung muntik na maging Pope, si Cardinal Tagle. Araw-araw po kasama ko siyang kumakain sa Kolegyo Pilipino. At ang sabi ng Papa, ang problema ng mundong ito ay hanggang ngayon hindi makakilos, hindi makausad, hindi makapaglakad, hindi na misyonaryo dahil nasasanay sa masarap na buhay. Nagsimula yan kay Pope Francis. Ang unang salita ni Pope Francis sa mga pare, sa mga kardinal, sa mga obispo, get out! Lumabas kayo! Lumakad kayo! Puntahan nyo sa mga gilid-gilid, sa mga dulo-dulo ng lipunan, ang mga mahihirap at pinamamayaan. Cheese Escudero, pumupunta ka ba sa mga mahihirap, mga maliliit, sa mga gilid-gilid, sa mga sulok-sulok, o hindi? Sino pinupuntahan mo? Yung bugaw mo.
kung sino man ang bugaw mo, Chis. I challenge you. Reveal to us, bakit ikaw si Mr. Teka Teka? Sawa na tayo sa mga senador na Teka Teka. Wala nang ginawa kundi upuan ng batas, upuan ng proseso para ang justisya at katarungan ay hindi maibigay sa taong bayan. Mga walang kwentang senador, Teka Teka kayo! Ano ang dapat gawin sa mga prostitute na senador? I-rehab, tanggalin. Ano kailangan gawin sa mga teka-teka senador? Turuan, tumakbo, maglakad, kumilos. Chis, matanda ako sa iyo. Noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kasama ka ba doon sa tinatawag na Spice Boys? O kasama ka sa mga Old Spice? Noong panahon na yon, sila Barbers, sino pa ba yun? Si Mike Defensor, pati si Subiri, tumakbo tayo paikot ng Mendiola para patalsikin si Gloria Macapagal Arroyo. Pero kayo, ngayon, nandyan kayo sa Senado para harangin ang isang proseso magpapalaya sa atin sa mga trapo at sa mga dinastiya. Bakit? Dahil ikaw, Chis Escudero, mga Escudero, dynasty kayo. Ang problema natin ngayon, hanggat hindi nawawala mga dynasty sa bansang ito, mananatiling Senado ng mga teka-teka na mga prostitute ang mga naglilingkod sa ating bayan. Pero hindi kayo, hindi ako, hindi ang mga maliliit at pinaglilingkuran nila, kundi ang mga bugaw ng lipunang ito. Kaya sa pagtatapos, tinanong ako ng media kanina, ano mensahe mo kay Sara Duterte? Bugaw mo, Chis. I challenge you. Reveal to us, bakit ikaw si Mr. Teka Teka? Sawa na tayo sa mga senador na Teka Teka. Wala nang ginawa kundi upuan ng batas, upuan ng proseso para ang justisya at katarungan ay hindi maibigay sa taong bayan. Mga walang kwentang senador, Teka Teka kayo! Ano ang dapat gawin sa mga prostitute na senador? I-rehab, tanggalin. Ano kailangan gawin sa mga teka-teka senador? Turuan, tumakbo, maglakad, kumilos. Chis, matanda ako sa iyo. Noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kasama ka ba doon sa tinatawag na Spice Boys? O kasama ka sa mga Old Spice? Noong panahon na yon, sila Barbers, sila